So, good day mga Lodi. So, ngayon, in this video, we will discuss ano yung dapat na i-prepare natin ng mga domains or i-develop natin ng mga domains para sa preparation ng board exam. So, usually, ang mga nagre-review is more on cognitive domain yung piniprepare nila. Ito yung mga kadalasang dinidevelop nila. For example, memorization, di ba? Sa cognitive domain yan. So, once we say cognitive domain, ito yung processing ng mind natin sa mga information na nakukuha natin, di ba? So, the processing of our mind sa mga informasyon na nakuha natin through learnings, di ba? Yan yung sa cognitive domain. So, ang cognitive domain is more on the aspect of mental processes, di ba? Lahat ng information na nakuha natin is ipaprocess dito sa loob ng utak natin. Yan yung cognitive domain. So, ang hindi alam ng mga nagre-review na cognitive domain na development is not enough. So, sa degree of competency sa education, kailangan natin itong tatlo. Ano yung tatlo? Diba? If we try to talk about the cognitive domain, ito yung sa knowledge na nakukuha natin. Diba? The mental processes, yan yung sa knowledge. Diba? Pinakauna yan sa cognitive domain. Ikalawa, sa competency is yung sa skills, yung sa psychomotor domain. Diba? So, once we say psychomotor domain, ito yung relationship ng cognitive domain at yung body movement natin, yung physical movement. So, kailangan yung information na naproseso sa utak mo, dapat mo itong i-relate sa physical aspect. Diba? So, for example, magtitik ka ng exam, hindi naman yung utak mo yung magtitik eh. So, kailangan kang magsulat. Diba? Automatically, pag ang psychomotor domain natin is na-develop, diba? Mas mabilis tayong makapag think about the information or the concept or idea. So, during the board exam, gamit na gamit itong psychomotor domain, which is hindi kadalasan ina-apply o dinidevelop ng mga nagre-review. Kasi ang dinidevelop nila more on remembering lang. Puros lang sila memorize. Memorize na memorize. Diba? Imagine ano itong ballistics, ano itong forensic, ano itong jurisprudence, ano itong correction. So, it is not enough na cognitive domain lang. So, kailangan nating i-develop din yung psychomotor, di ba? Yung sa skills natin, the relationship between the mental processes at yung sa physical movement. So, dinidevelop natin yan. Kaya, sa review, kailangan mong magsulat because it will develop the psychomotor domain. Ikatatlo sa competency or sa degree of competency is itong tinatawag nilang affective domain. Diba? So, once we say affective domain, ito yung attitude, di ba? Sa case A, tatlo kasi, knowledge sa cognitive domain, skills sa psychomotor, at ikatatlo is itong affective or sa attitude, di ba? Sa affective domain. So, once we say affective domain, if yung sa cognitive is more on mental processes, yung sa psychomotor is more on the relationship between the mental processes at yung sa physical movement, ang sa affective domain is more on the absorption of knowledge. How you absorb the knowledge. Paano mo makukuha ang knowledge? Paano mo ma-inculcate or makuha yung skills talaga para ma-apply mo ito. Diba? Yan yung kuan. So, yung iba na nagre-review, wala nila na-develop yung sa affective domain. Bakit? Hindi nila na-develop yung ability to listen, ability to absorb knowledge. Diba? So, ito yung dapat natin i-develop pag magre-review tayo. Again, cognitive, psychomotor, at affective domain. O yung skills, the knowledge, the skills, and the attitude. So, hindi lang enough na
more on knowledge ka lang or sa cognitive domain yung nade-develop, di ba? Kasi sa cognitive domain is more on the remembering, the understanding, di ba? The application, the analysis level. So, more on the cognitive domain yan, meaning sa utak lang natin. Di ba? Hindi naman yung utak mo yung magsusulat sa exam. Di ba? So, kailangan din natin i-develop yung sa psychomotor domain. Sa psychomotor, again, ito yung relationship between the mental processes at yung ginagawa natin physically. So, kailangan nating magsulat during review. Ipikit mo yan, gumawa ka ng mga index card, Manila paper, lahat ng concepts at ideas or mga courses sa board exam. So, ipikit mo yan. Gumawa ka ng mga paraan na matransfer ang cognitive domain or yung mga information na nasa utak mo through the physical aspect. Yan yung sa psychomotor domain. So, kailangan mong magplano. Ilagay mo talaga yung psychomotor domain. Then, i-develop din natin yung sa attitude o sa affective domain. Diba? Yung kakayahan mo na i-absorb ang knowledge. Paano ba natin ma-absorb ang knowledge? Through motivation. Kaya nga tayo nagdadasal, di ba? Kaya nga ang inspiration natin is yung family. So, by doing this, ma-develop natin yung tatlo, so sure na sure talaga na makakapasa kayo sa board exam. Because this is the degree of competency na dapat natin i-develop para ma-achieve yung full potential at yung learnings. So, I think may nadugang ako o na-add sa inyong preparations for the exam. I hope na mai-apply ito at huwag lang puro cognitive domain o sa utak lang. Kailangan mong magsulat. Relationship between the mental processes at sa physical movement sa psychomotor domain. At kailangan mo rin yung motivation. Tatlo yan. Hindi lang sa remembering, hindi lang sa more on mental processes, pati na rin sa physical movement, relationship between the mental processes at physical movement, kailangan mo magsulat. Pati na rin yung sa attitude o sa affective domain. Diba? Yung motivation mo to strive. Diba? So, hindi lang kailangan mo talaga ng motivation para ma-absorb yung knowledge. So, that's all. Yan yung preparations for the exam. Dapat nating i-develop.